2,000 years later. For today's video mga katahi, ayan, ang isi-share ko naman sa inyo, paano ba mag-aging ng sleeve after na lagyan ng single needle ang sleeve. Ngayon, overlock naman natin siya or i-aging natin. Ang overlock po kasi at ang aging parehas lang. Pinagkaiba nga lang, yung aging ay yung mga sinaunang version na tawag sa overlock. Yung overlock naman o yung 4 threads na tinatawag ay kumbaga bagong version niya ng aging. Para mas maintindihan ng lahat. Ang aging, pag sinabing aging, kadalasan o karamihan sa kanila is 3 threads lang. Samantalang kapag sinabing overlock, pwede siyang gawing 4 threads, 2 karayom, 4 na sinulid, at pwede rin din gawing 5 threads. Depende na lang yan. Lalagyan mo lang ng needle holder yan para mag-match. Ganun lang kasimple yan mga katahi. Ayan, katulad ng ginagawa ko, 3 threads lang siya, tinanggalan ko lang ng 1 karayom. Pero yan ay 4 threads yan. Ayan, ang maganda lang dyan mga katahi para hindi nagbubos-bos yung mga gilid ng tahi. Kaya kailangan nating lagyan ng aging o overlock na tinatawag. Kasi kapag walang overlock yan o walang aging, magsasabit-sabit yung mga excess na sinulid at tela. Kaya ang tendency pwede rin mabusbos yan. Kapag pinursang hilahin niya ng nagpagawa at wala siyang tinatawag nipper o gunting, pwedeng masira kasi yung tahi niya. Kaya ang suggest, ang kadalasan ginagamit namin is 4 threads para mas matibay na din yung pagkakatahi. Ayan lang mga katahi yung ginagawa namin. Ang gawa pala namin ngayon mga katahi, ang project namin ay yung tinatawag na lab gown. O yung sa madaling salita is yung uniform ng mga doktor. Yan po yung gawa namin. Kaya sobrang lalaki niyan. Sobrang lalaki ng ginagawa. Ayan, pansinin mo mamaya, makikita mo, itataas ko yan. Mas mataas pa sa akin. Sobrang laki. Kaya medyo nahihirapan din talaga tayong mag-overlock kasi baka makain natin yung tela. Kaya dinadahan-dahan lang natin. Ayan lang mga katahi yung ating gawa ngayon. Sana may idea kayong natutunan. At syempre dapat kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe. Salamat. God bless you.